Hi, ako si Otako. Ito ang aking buod para sa anime na Berserk ng Kasakiman. Kung nagustuhan mo ang aking mga buod, pakiusap mag-subscribe. Ang kwento ay nagsisimula habang isang nakamaskaradong lalaki ang nakikipaglaban sa ilang mga halimaw. Nagpapakita siya ng kahusayan sa lakas ngunit hindi siya kontento at gustong magkaroon ng higit pa. Makikita natin ang isang lalaki sa karwahe na atakihin ng parehong mga goblin at humihingi ng tulong. Swerte para sa kanya, may dumating na magkasamang mandirigma at nagalak ang lalaki sa pagliligtas sa kanya. Madali nilang nilabanan ang ilan ngunit may daan-daang iba pa. Ngunit hindi ito problema sapagkat mas marami silang kasapi sa kanilang grupo at ipinapahayag na kanilang pagpapatalo sa lahat ng mga halimaw. Pagkatapos nito, nakilala natin ang ating pangunahing tauhan na may pangalan na Fate, na ang tiyan ay nagugutom. Nagbabalik ang grupo ng mga mandirigma ng may tagumpay, at narinig ni Fate ang kanilang usapan tungkol sa kanilang tagumpay. Sinabi ni Fate na hindi niya kailanman magagawa ang paghuhunt ng goblin tulad nila dahil siya ay lubusang walang silbi at ang kanyang tiyan ay hindi tumitigil sa pag-uugong. Ipinaliwanag ni Fate na lahat ng kanyang malas ay isinisi niya sa kanyang walang kwentang kasanayan na tinatawag na kasakiman. Pinapaalala niya sa kanyang sarili na dapat magpasalamat siya dahil sa huli ay mayroon siyang trabaho. Maraming panahon ang lumipas, namangha ang lahat habang ang banal na mga kabalyero ay dumadaan sa bayan. Sila ay isang trio ng mga kapatid na Valeric. May isang lalaki na natatakot sa kanyang buhay nang hindi sinasadyang mahulugan ng pagkain ng isa sa kanila, at si Halo ang tinanong kung ano ang ginagawa ng magsasaka. Sinubukan ng magsasaka na sumagot, ngunit nagalit si Ado na ang lalaki ay nakikipag-usap sa kanya. Sinimulan ng magsasaka na humingi ng paumanhin, ngunit mas lalong nagalit ang mga ito. Binalaan nila na sinumang insulto sa mga banal na kabalyero ay tatanggalan ng ulo. Nagpasya silang umalis ngunit sinabihan ang lalaki na swerte siya at buhay pa siya. Lahat ay malungkot na mapanood ito mangyari, ngunit walang may lakas ng loob na gawin ang anumang tungkol dito. Sa kastilyo, masaya si Fate na malapit nang matapos ang araw at ipinahayag na malapit na siyang umuwi. Lumapit ang mga kabalyero sa kastilyo kung saan tinanong nila si Fate kung sa tingin ba niya ay maganda ang kanyang ginawang pagpapalit-palit para sa kanila. Sa palagay ni Fate ay maganda nga ang kanyang ginawa, kaya binigyan siya ni Raphael ng kanyang bayad. Parang hindi sapat ang paghagis nito sa lupa, kaya pinipilit siyang kunin ito sa harap nila. Si Hu ay malinaw na sinadyang yumapak sa kamay ni Fate ngunit nagpapakunwari na humihingi ng paumanhin habang sinasabi na napakadumi ni Fate kaya hindi niya ito napansin. Nagsimulang umugang ang tiyan ni Fate sa pinakamahiwagang sandali, at ipinakita ni Raphael kung gaano siya kasuklam. Galit na galit ang mga kabalyero dahil sa ugong na iyon na tila hindi sapat ang kanilang bayad sa kanya, at patuloy nilang binugbog siya. Iniisip ni Fate kung paano sa mundong ito may mga mayroon at mga walang roon. Ang naghihiwalay sa kanila ay ang espesyal na kapangyarihan na ibinigay ng mga Diyos, ang kanilang mga kasanayan. Patuloy na itinuturing siya ng mga kabalyero na parang isang punching bag at ipinaliwanag na utang niya ang kanyang kabuhayan sa kanila. Ang isang taong may walang kwentang kasanayan tulad ng sa kanya ay kumikita lamang ng pera dahil sa biyaya ng mga banal na kabalyero tulad nila. Sinasabi nila na dapat siyang magpasalamat at kapag sumagot siya ng laban, ito ay masama para sa kanila. Hinahamon nila siyang tumayo ngunit para lamang muling ibagsak siya. Naniniwala sila na kailangan niyang turuan ng leksyon at ipinaliwanag na ang mga pasaway na aso ay kailangang maging mahigpit ang disiplina. Sa sandaling iyon, sinabihan silang huminto sapagkat ang pagsasagawa ng ganitong uri ng pang-aabuso sa mga mamamayan na kanilang pinunumpaang protektahan ay hindi gawa ng isang banal na kabalyero. Ang babae na nagsasalita ay tinatawag na Roxy, at ipinaliwanag niya na ang pagbabantay sa gate ay isang karangalang tungkulin para sa isang banal na kabalyero, isang tungkuling dapat ay kanilang responsibilidad. Iniisip ng mga kabalyero na ito ay pagkakaiba ng opinyon ngunit nagpasya na ito ay pinakamabuti na lang na umalis. Tinulungan ni Roxy ang pinagsasaktan, ngunit napansin niya ang pinakamasamang tingin ni Raphael sa kanya. Nilinis siya ni Roxy at sinabi sa kanila na ang pagtulong sa kanya ay walang problema dahil pareho sila pagdating sa pagbabantay sa mga gate. Sa labas nito, ito ang dapat na gawin ng isang banal na kabalyero gaya niya. Siya na ang naghawak ng pagbabantay sa gate at sinabihan si Fate na sabihin sa kanya kung may mangyaring ganito muli. Sa halip na tanggapin ang biyaya gaya ng isang normal na tao, sinabi na lamang ni Fate na sanay na siya rito at umalis pagkatapos. Matapos nito, makikita natin kung bakit niya sinabi iyon habang iniisip niya kung sino si Raphael at walang kasiguraduhan kung ano ang magagawa nito. Lumalabas na hindi tuluyang talunan si Fate sapagkat siya ay sinusubukan lamang na protektahan si Roxy at ayaw niyang ipahamak siya. Iniipaliwanag ng bartender kay Fate na kung patuloy siyang papayag na tretuhin siya ng mga kabalyero ng ganoon, makakatulad siya sa huling lalaki. Mayroong iisang resulta para doon at ito ay isang masamang paraan. Habang papauwi si Fate, sinusumpa niya kung paano pa rin nagugutom ang kanyang tiyan kahit kakakain lang niya ng buong pagkain.
Kinukondena niya ang kanyang kasanayan sa kasakiman at nais niyang sana ay ipinanganak siya na mayroong kapaki-pakinabang na bagay. Hindi niya hinihingi na maging isang banal na kabalyero, at tatanggapin niya ang pagiging mandirigma o kahit na isang mangangalakal o panday. Gayunpaman, walang pagbabago sa kung ano ang mga bagay. Sinasabi niya na kapag wala kang wala, ikaw ay nakakulong bilang isang talunan. Sa sandaling iyon, napansin ni Faith ang ilang magnanakaw na sumasalakay sa isang tao, at ang unang iniisip ng WIP ay kunin si Roxy. Sinasabi niya kung ano ang nangyayari, at iniwan niya ang walang silbi na talunan upang pamunuan ang pwesto niya bilang bantay. Mukhang okay lang sa kanya ito at naghihintay lang habang naririnig niya si Roxy na sinasaktan ng mga magnanakaw. Sa sandaling iyon, isa sa mga magnanakaw ay tumatakbo patungo kay Faith, at agad na sinabi ng kanyang mga takot na instinktong tumakas. Gayunpaman, huminto si Faith sa kanyang sarili at nag-isip kung paano nagtiwala sa kanya si Roxy sa pagbabantay sa gate, at kung tumakas siya, magdudulot ito ng problema para sa kanya. Nilalaban ni Faith ang bawat takot na buto sa kanyang katawan upang ihanda ang sarili sa labanan. Napansin niya na ang magnanakaw ay may sugat na at ngayon lang siya naging kumpiyansa na maaari niyang pigilan ito. Sinigaw ni Faith, binibigyan ng pinakamahusay na impresyon ng isang matapang na mandirigma, at ginawa ang butas diretso sa dibdib ng magnanakaw. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagsabi na aktibado na ang kanyang kasanayan sa kasakiman at magtataas na ngayon ang kanyang mga stats. Hindi maunawaan ni Faith ang nangyayari, at sinasabi ng boses na ang mga kasanayan na identify at telepathy ay idinagdag. Hindi pa niya naranasan ang ganoon kalito sa kanyang buhay. Tulad ng pagbalik ni Roxy mula sa laban, syempre, nag-aalala siya sa kanyang buhay dahil siya ay napakahina. Pero napansin ni Faith ang kakaibang bagay, narinig niya ang mga salita mula sa kanya, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga labi, at halos parang naririnig niya ang kanyang kalooban. Ipinaliwanag niya na okay siya, at nangyayari ito ulit. Sinabi niya na kailangan niyang ipaalam ang lahat, ngunit nabigla si Faith na hindi niya ito naririnig pa. Sinabi niya na pwede niyang kunin ang gantimpala para sa kanyang pagpatay dahil sigurado siya na magdudulot ito ng problema sa kanya kung malalaman ni Raphael. Gusto sana ni Roxy na bigyan siya ng kredito, pero bilang pasasalamat, siya ay pumapayag na mag-alok sa kanya ng trabaho sa pamilya nito. Una niyang sinubukan tanggihan, ngunit hindi siya pinapansin at tinanong siya kung balak niyang maglingkod sa Valeric hanggang sa siya ay mamatay. Nagsimula ng pag-isipan ni Faith ito at iniisip ang dalawang landas. Sa isang banda ay isang hinaharap kung saan siya ay itinuturing na basura sa lahat ng oras, at sa kabilang banda, maaari siyang magtrabaho para kay Roxy. Nangangamba si Faith na kung aalis siya, ang taong papalit sa kanya ay maaaring trituhing parang basura sa halip. Gayunpaman, sinabihan siya ni Roxy na itigil na ang kanyang sobrang pag-iisip at baliwalain ang mabuting punto na iyon na kanyang ginawa. Sumunod si Faith sa payo niya at pumayag na magtrabaho para sa pamilya niya. Sa gabi, nakaupo si Faith sa kanyang sorry na kama sa kanyang silid na tila bilanggo at biglang na-realize na lahat ng kanyang mga stats ay nasa triple digits na ngayon. Ang kanyang mga bagong kasanayan ay misteryo rin, pero napagtanto niya na maaaring ginagamit niya ang telepatiya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan ngunit lumalakas siya sa kanyang kumpiyansa dahil maaaring hindi niya malabanan ang mga halimaw sa kanyang mga bagong stats. Kinabukasan, naghahanap si Faith ng isang tayback, ngunit nalulungkot ang mga ngalakal na makita na siya ay mahirap. Pinaalis siya ng mga ngalakal habang iniisip ni Faith kung paano na ang 5 taon mula nang pumunta siya sa Royal Capital at 2 pilak na barya ang lahat ng kanyang naiipon sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Hindi pa nawawala ang lahat ng pag-asa, gayunpaman, dahil sinabi ng mga ngalakal na maaari pa rin niyang bilhin ang mga basurang armas na itinatago niya sa isang bar aisles. Inilabas ng mga ngalakal ang anyang likuran, na nagbibigay kay Faith ng perpektong pagkakataon na kunin ang anuman ang gusto niya. Ngunit nagpa siya si Faith na tingnan lamang ang loob ng bar aisles. Habang ginagawa ito, ginamit niya ang kanyang bagong kasanayan sa pag-identify upang basahin ang mga estadistika ng lahat ng mga armas sa bar aisles. Lahat sila ay may 0 para sa kalidad at lakas, ngunit isang tibak ang kumapkap sa kanyang mata. Ito ay marumi at itinuring na parang basura, kaya't hindi may iwasang mapansin ni F kung paano niya rin mayroon ng mga katangiang iyon. Sa sandaling iyon, nagulat si Faith nang marinig ang salitang, "Hey you," na nanggaling sa tayback. Sinabi ng tayback, na tinatawag na greed, na gagawin itong sulit ang kanyang pera at sinabihan si Faith na bilhin na lamang siya. Alam ni Greed ang tungkol sa kasakiman ni Faith, at sinabi nitong dahil sila ay magkakatulad. Iniwan ni Faith ang kanyang 2 barya at masaya niyang dinala ang kanyang bagong tayback na nakakausap sa ibang lugar. Pinag-uusapan ng mga valet kung paano tila sinusubukan ni Roxy na kunin si Faith para sa sambahayan ng puso nang hindi man lang sila kinukonsulta. Gusto ni Memo na turuan siya kung ano ang mangyayari kapag mayroong sumalungat sa pamilya Valeric, ngunit ipinunto ni Raphael na walang sinuman kagaya ni Faith na madaling mapalitan.
Bukod pa roon, ang mga Puso at Val-Eric ay bahagi ng 5 dakilang pamilya na sumusuporta sa kaharian, at walang silbi na palakasin pa iyon ngayon. Pumunta si Rafael sa military district, na nagpapanggani sa tanong ni Memo kung ano ang plano niyang pag-aralan sa oras na iyon. Nagulat siya, gayunpaman, dahil plano niyang pag-aralan kung paano maging immortal. Sa ibang pagkakataon, naglakad si Faith kasama ang kanyang kausap na Tayback, at binabalaan siya nito na may papalapit. Bigla na lang lumitaw ang isang goblin, ngunit ngayon ay kayang-kaya na ni Faith itong wasakin. Sa paggawa niya nito, nag-activate muli ang kanyang kasanayan sa kasakiman, at mas lalong tumaas ang kanyang mga estadistika. Sa pagkakataong ito, idinagdag ang kasanayan sa pagtaas ng lakas. Tapos, nagtuwa si Greed dahil nasa malaking gulo si Faith nang dumating ang daan-daang mga goblin. Gayunpaman, tila isang bagong tao si Faith habang tinutusok ang ilang mga goblin. Pagkatapos ng bawat pagsugpo, na-activate ang kanyang kasanayan sa kasakiman, at patuloy lang siyang lumalaban. Ang mga salitang, kasanayan sa kasakiman na na-activate, ay paulit-ulit na nabanggit habang pinapatapos ni Faith ang lahat ng mga goblin, at nagulat siya na tumaas ng husto ang kanyang mga estadistika. Sinabi ni Greed na dapat puno na si Faith ngayon, at napansin ni Faith na hindi man lamang umugang ang kanyang tiyan ng araw na iyon, na hindi pa niya naranasan noon. Lubos na nalilito si Faith dahil sa palagay niya, ang mga tao ay ipinanganak na mayroon lamang na kasanayan na magkakaroon sila habang buhay. Sinabi ni Greed na ito nga ang totoo, ngunit ginagawang kakaiba si Faith ng kanyang kasanayan sa kasakiman. Karaniwan, tataas ang mga estadistika mula sa mga laban at base sa karanasan ng isang tao, tataas ang kanilang antas. Gayunpaman, ninanakaw ng mga kasanayan sa kasakiman ang mga estadistika at iba pang kasanayan sa kapalit ng hindi pagkakaroon ng karanasan. Nagsimula nang maintindihan ni Faith at napagtanto na ito marahil ang dahilan kung bakit siya ay nasa level 1 pa rin. Biglang nagulat si Greed dahil sinabi nitong alam niya ito dahil sila ay magkapareho. Bigla nilang napansin ang grupo ng mga mandirigma na papalapit, at sinabi ni Greed kay Faith na ang kanyang kasanayan sa kasakiman ay hindi ang uri ng bagay na gusto niya para sa ibang tao. Nalalaman ang tungkol dito ay isa sa mga kasanayan na laban sa batas ng banal. Nais ng kapalaran na kailangan niyang labanan ito mag-isa, ngunit ipinaalala sa kanya ni Greed na nandyan na siya at hindi na kailanman mag-isa ang kapalaran muli. Natutuwa si Faith na tinanggap siya ni Greed bilang kanyang Panginoon, ngunit sinabihan siya ni Greed na magpakalma muna sa lahat ng pagiging Panginoon. Bago sila umalis, ipinaalala ni Greed sa kanya na kunin ang mga tenga ng Gobli para makakuha ng bayad si Faith pagkatapos. Kumuha si Faith ng kanyang gantimpala at nag-isip tungkol sa lahat ng pagkain na gusto niyang makuha, ngunit ipinaalala sa kanya ni Greed na unahin ang kanyang pagmamantini. Gusto ni Greed na trituhin siyang parang isang mahalagang bagay, ngunit sa tingin ni Faith, masyado niyang tinitingnan ang kanyang sarili. Inipaliwanag ng espada na hindi nila siya tinatawag na Greed para sa walang dahilan. Bigla silang nakasalubong ng isang lalaki at isang batang babae na humihingi ng tulong. Ginamit ni Faith ang Identify upang makita ang antas ng banta ng lalaki na ito sa kaso na gusto lang niya itong i-ignore ngunit natuklasan na may kasanayan ito na nagpapahintulot sa kanya na itago ang kanyang mga estadistika mula sa kasanayan ng Identify. Ito ay nangangahulugang hindi malalaman ang kakayahan ng lalaking ito. Nagtataka si Greed kung ano ang gagawin nito, at ipinakita ni Faith na siya ay isang ganap na ibang tao na ngayon dahil sinasabi niya na hindi nila pwedeng baliwalain ang sigaw ng tulong ng batang babae. Sinundan nila ito, at sinabihan ng masamang lalaki ang batang babae na magiging alipin siya sa mga banal na knights. Sinabi ni Greed na mukhang matibay ang lalaki at sinabi kay Faith na ito na ang kanyang huling pagkakataon na bumalik dahil handa na siyang makipaglaban. Iniisip ni Faith kung paano siya ngayon ay mayroon ng kapangyarihan at kung ang isang tao ay naghihirap sa harap niya, nais niyang tulungan sila rito. Sa ibang lugar, nagsasalita ang isang babaeng madre sa isang grupo ng mga malungkot na bata na wala ng mga magulang. Sa halip na hanapin sa kanila ang mga magulang, ipinaliliwanag ng madre sa kanila ang tungkol sa banal na Lapis, ang tagapaglikha ng kanilang mundo. Nang umalis sila sa mundo, nagkaloob siya sa mga tao ng espesyal na kapangyarihan na kilala bilang kasanayan. Ang mga bata marahil ay nagnanais na bigyan sila ng mga magulang ngunit kailangan nilang kumain kung magpapasalamat sila kaya't ginagawa nila ito. May isang batang sobrang matulis ngunit hindi niya pinupuno ang kanyang mukha tulad ng iba at ipinaliwanag na hindi patas ang banal na Lapis. Ang mga banal na knights at mga mandirigma ay may kamangha-manghang mga kasanayan, ngunit mayroon siyang napakalakas na kasanayan at ang kanyang mahina na kasanayan marahil ang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang kanyang mga magulang mula sa pagkuha ng gatas. Ipinaliwanag ng babae na madre na noong unang panahon, nang ipagtanggol ni Holy Lapel ang mundo, wala pang mga kasanayan o estadistika at hindi pa umiiral ang mga halimaw noong panahon na iyon. Lahat ay pantay-pantay. Ito ay tila langit para sa hindi gustong bata, at nagnanais siyang ipinanganak siya noong panahon na iyon. Bigla ay may dumating na isa pang madre at nagsimulang magmadali na ipinapaliwanag na hindi niya mahanap ang isa sa kanilang nawawalang mga ulila.
Iniwan niya para magpatuloy sa kanyang paghahanap at ang ibang madre ay nagtataka kung saan pumunta si Sahara, ang batang babae. Malapit kay Faith, nakita natin na si Sahara ay aktwal na ang batang babae na sinusundan niya. Inilabas ng kidnapper ang kanyang frustration sa isang bakal at umalis marahil dahil masakit iyon at hindi niya nais aminin ito. Gayunpaman, ito ay nagbigay ng pagkakataon sa aming bata na hinihintay niya para iligtas ang batang babae. Sa kasamaang palad, naroon mismo ang masamang tao at ikinukumpara si Faith sa lahat ng iba pang mga mangmang na mga bayani na humahamon sa kanya dahil sa isang maling haka-haka ng katarungan. Inilalabas ng kadiring bida na walang pagkakataon si Faith na talunin siya lalo na habang inaalagaan niya ang batang babae. Gusto ni Faith na iligtas ang batang babae ngunit hindi niya alam kung saan iyon magiging ligtas. Sa swerte, may ideya si Greed at sinabihan si Faith na umatras. Iniisip ng masamang tao na si Faith ay mas mahina kaysa sa kanya kaya naisip ni Greed na magagamit nila ang kanyang labis na kumpiyansa. Hinabol sila ng masamang tao at ipinunto na kung patayin niya si Faith sa harap ng batang babae, hindi na ito kailanman magbibigay ng laban. Sa kanya, ang Greed ay parang may kakayahang maunawaan ang lalaki at sinabihan si Faith na ihagis ang ilang kahon at hinarap ni Faith ang lalaki ng harapan. Nag-alala si Greed nang gamitin ng lalaki ang kanyang kasanayan sa matalim na talim at inutusan si Faith na gamitin ang kanyang espada para tumama dito. Ginawa ni Faith iyon at ginamit si Greed para lampasan ang lahat ng tinamaan nito at hinamon si Faith ng paliwanag mula sa lalaki sa bandana. Tinatangi ng lalaki na sabihin kay Faith kung aling banal na mandirigma ang nagkidnap sa kanya. Kaya naman, gumamit si Faith ng tradisyonal na paraan ng pang-aalipan. Hindi na kayang tiisin ng lalaki ang pahirap na dulot ng paakit at ibinunyag na si Hu ang may gawa. May mabilis na eksena na nagpapakita kung gaano kasama si Hu habang ginagamit niya ang mga ulila sa kanyang pagsasanay. Ngunit naligtas ni Faith ang babae at napagtanto na gutom na pala ang tiyan nito. Formal silang nagpakilala sa isa't isa at kumain. Sa palagay nga, hindi pa kumakain ang babae dahil sinubukan niyang kagatin ang pagkain na maliwanag na sobrang mainit, kaya paalala ni Faith na mag-ingat. Naiyak si Sahara dahil sa totoo lang, hindi pa pala siya kumakain ng karne. Kaya ibinigay ni Faith ang kanyang pagkain. Makaraan ang ilang sandali, ibinabalik ni Faith siya sa ampunan at nagulat ng pasalamatan siya, ang unang beses sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Faith na mayroon siyang mahinang kakayahan tulad ni Sahara, at ito ay nagpapagutom lamang sa kanya. Bagaman kamakailan pa lamang ay tila kinamumuhian ni Faith ang kanyang buhay, tila napunta na siya sa punto na parang life coach at nagbigay kay Sahara ng payo. Sinabi niya na kahit gaano kahirap ang mga bagay, kung kaya mong tumawa sa mga ito, balang araw ay makakahanap ka ng kaligayahan. Ang mga salitang ito pala ay mula sa kanyang ama. Noong una, hindi niya ito naintindihan, pero ang sinabi ng kanyang ama noon ay tumulong sa kanya na marating ang puntong ito. Sinabi ng self-help guro na ito ang dahilan kung bakit niya gustong mabuhay si Sahara, at iniwan niya ito. Sa mabilis na pagtingin sa kanyang mga estadistika, ipinakita na malakas na umuusad si Faith, at pinuri siya ni Greed sa pagkatuto ng kanyang unang teknikal na kasanayan, ang one-handed sword technique, sharp edge. Malaking bagay ito dahil sa teknikal na kasanayang ito, nakakakuha siya ng tech arts, na katulad ng mga sikretong pamamaraan. Ang partikular na ito ay nagbibigay daan kay Faith na sumalakay ng 2 beses sa espasyo ng isang pag-atake. Ito ang sharp edge na gagamitin sana ni Bondenman, kaya malaki ang problema kung ginamit ito ni Faith. Tinawag si Faith ni Greed na isang bayani, ngunit sinabi ng ating mapagpakumbabang pangunahing tauhan na hindi siya isa, at kung alam lang niya ang tungkol sa sharp edge attack, hindi niya ito ipinagpapalit. Ipinaliwanag ni Greed na sa katotohanan, ang labanan ay umaasa sa swerte ng sandali. Walang garantiya na palaging mananaig ang mas malakas na tao, kaya napagtanto ni Faith na ang swerte ay nasa kanyang panig. Iniisip ni Faith sa kanyang sarili na nais niyang maging mas malakas, sapat na malakas upang manalo ng hindi umaasa sa swerte. Sa kasalukuyan, ipinaalala sa kanya ni Greed na ang unang araw niya sa pagtatrabaho para sa mga Hearts ay susunod na araw, at sumigaw si Faith sa hapdi ng pag-aalala dahil naalala niya na hindi siya bumili ng anumang kasuotan. Sa isang bar, ipinaliwanag ng isang lalaki na sinakmal ng isang Divine Dragon si isang taong nagngangalang Sir Mason. Hindi tiyak kung anong mangyayari sa pamilya Har, pero malamang napapalitan siya ni Roxy. Sa kasamaang palad, si Mr. Mason ang nagpigil sa mga banal na mandirigma na tuluyang lumabag sa kontrol, at hindi tiyak ang matandang lalaki kung kayang panatilihin ni Lady Roxy ang mga ito sa tama. Nagtanong ang lasing tungkol kay Faith, at ipinaliwanag ng barista na dati siyang dumadaan pagkatapos ng trabaho araw-araw. Sa susunod na araw, namangha si Faith dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa distrito ng gabi. Ang pamilya ng Puso Estate ay kasing kagiliw-giliw din, at dumating si Roxy upang batiin siya. Natarante si Faith sa kanyang hitsura, at pinuri siya ni Roxy sa kung gaano siya kaayos.
Matapos ang hindi magandang ugnayan, ipinakilala ni Roxy sila sa isa pang hindi magandang pagkakataon sa pagpapakilala niya kay Faith sa kanyang kamamatay lamang na ama. Ipinaliwanag niya na kinuha ito 5 araw na ang nakalilipas ng isang Divine Dragon sa Galia. Iniisip ni Faith kung paano ang Galia ay isang kontinente na sakop ng mga halimaw. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga banal na mandirigma ay ang kanilang pagpigil sa mga ito. Ipinaliwanag ni Roxy na nahulog sa pamilya ng puso ang tungkuling ito ngayong taon, isang mapanganib na gawain ngunit hindi dapat maging matalim. Gayunpaman, isang Divine Dragon na hindi umalis sa kanyang tirahan sa loob ng mahigit 1,000 taon ang pumatay sa buong puwersa ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Faith nang maunawaan niya na inalagaan siya ni Roxy. Hanggang sa susunod na bahagi ng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na mga recap.